dahil lang sa groupings. Like, di ba? Like, dahil lang sa groupings nasira yung 10 years of friendship namin. So, ganito kasi yun, guys. Ikukwenta ko sa inyo ang buong nangyari. Okay guys, bukas na pa sana ating presentation. Sinong willing gumawa ng PPT? Ako na lang gagawa ng PPT. Then, send nyo na lang sa akin. Of course, and okay lang, basta makasend ka lang. Okay, galingan natin. Yes, exciting. So, ganito na lang. Magkita na lang tayo dito sa room, guys. Tapos, dapat 6 nandito na tayo kasi 7 yung presentation. And walang malilate, ha? Yes, So far, okay naman, di ba? Pero yun din yung akala namin. Hindi ko natapos. Diba sabi ko 6 PM mag-send kayo natapos niya. Tapos ilan lang yung nag-send. Kaya yun, di ko natapos. So yun guys, nagkairitahan sila hanggang naubos yung time sa kakaaway nila. At yun, Group 3, where's your presentation? Okay class, no presentation, no grades. Group 3 are 0. see guys, just like that, nasira yung 10 years of friendship namin dahil lang sa misunderstanding nila. Nung hindi nga niya kayang gawin yung task na binigay sa kanya, nag-volunteer pa siya, hindi naman niya pala kayang gawin. Grabe ka naman, di ba sabi ni Sam, hindi na nagpasa yung iba. Kaya kasalanan din natin kasi hindi natin nagawa yung part natin na sabko. Mali pa tayo lahat. I think dapat tayo mag-sorry at Sam. Tayo lahat sama sa Doon namin na-realize na wala palang kasalanan si Sam. Lahat pala ng yun is misunderstanding lang. Ang totoo palang may kasalanan is kaming lahat. So ayun, mag-try kami, trinay namin ayusin ang pagkakaibigan namin. At yun, listen guys, may sasabihin sana ako. Ano kasi, puntahan ko yan natin si Sam, then, ayun, mag-sorry tayo. Para saan pa? It's not their fault, it's our fault, not of them. Sige. Let's go. Let's go. So, hi guys! Ngayon, magsasorry na kami kay Sam. Tara, tara. Sorry, Sam. I know I'm wrong. Sorry. Okay. At yun na nga, matapos namin ayusin ang lahat, binigyan naman kami ni Sir John ng chance para magpresenta ulit. So what communication strategies were used? So the group used active listening, clarification, problem solving, and open communication. They also apologized to each other, which helped resolve the misunderstanding and rebuild their friendship. Now, what verbal and non-verbal cues help communication? So, the verbal cues include explaining feelings, apologizing, and giving response or suggestions. The non-verbal cues included smiling, nodding, silence, eye roll, walking away, and facial expressions. And of course, a big hug, which showed their emotions and helped them express their thoughts.
before the deadline caused poor communication. When they talked calmly afterward, they understood each other better and resolved their conflict. Now, what values or cultural considerations were used? Now, the role play showed the values of responsibility, teamwork, respect, honesty, humility, and forgiveness. It also reflected Filipino cultural values such as bayanihan, pakikisama, and respect for teachers and friends. So, hi guys. Based on my role as Shane or as a person myself, na-realize ko based sa vlog ginawa namin na importante po talaga na i-regulate muna natin yung emotion natin before we approach someone or we talk to someone. Kasi hindi talaga maiiwasan na, you know, pag galit ka, hindi mo namalayan na yung mga words pala na lumalabas sa bibig mo can hurt other people. So, yun lang. Thank you. So, ang natutunan ko sa ginawa naming scenario or vlog is communication is the key, but communication without comprehension is nothing. So, we all palagi natin yun naririnig na quote, but in real life, hindi natin yun na-apply sa ating sarili. So, I believe na dapat, if ever man na may misunderstanding tayo, kailangan natin yung gamitan ng communication at comprehension. Tsaka, ang ginawa kasi nila doon ay, instead na mag-unawan sila, pinalaki nila ang away nila dahil sa kanilang pride. So, ayun, don't let your emotion like add ka ng ay nakatulong. Natutunan ko na ang komunikasyon at pag-unawa ay ang susi para hindi lumala ang away. Natutunan ko na mahalagang malinaw na komunikasyon, dapat tayo makinig at magkaunawaan. Nakikita ito kahit saan, lalo na sa paaralan. Bilang estudyante, natutunan ko sa vlog namin na sa kabila ng mga pagsubok, manatili pa rin tayong maging maunawain sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi sa lahat ng panahon, minamadali ang pagbigay reaksyon dahil minsan nagdulot rin ito ng di pagkakasundo. Ang natutunan ko bilang isang estudyante sa aming vlog ay dapat isaalang-alang ang pananaw ng bawat isa. Na-realize ko, when it comes to group work, kailangan talaga mag-cooperate ng lahat. Natutunan ko sa vlog namin na hindi dapat basta-basta manghusga ng mga tao. Sa panonood! Bye!